Kasagsagan unang malakas na ulan nang utusan ako ng amo kong babae na sunduin ang anak niya sa isang mamahaling bahay aliwan. Isa kasi akong kasambahay ng mga panahon na yun at ako lamang ang maaaring utusan dahil wala ang driver at ibang mga katulong. Ako si Aisha, college level pero kinilangan ding huminto dahil sa hirap ng buhay. Kaya nga napilitan akong pasukin ng pangangatulong. Breadwinner ako ng pamilya, panganay kumbaga. Maliliit pa kasi ang mga kapatid ko. 3 kami, kung hindi sana namatay ang isa dahil sa polio, kaya si Inigo na lang ang natitira. Graduating na sa elementary. Masugid kong binaybay ang umaalingasaw na lugar. Nagahalong alak at sigarilyo ang pumapangibabaw sa aking ilong. Kailangan ko matagpuan si Ma'am Alejandra. Kung hindi, ay baka masibak ako sa pinagtatrabahuhan ko. Mabilis kong nakita si Ma'am sa malawak na mesa. Karaniwan ay mga lalaki ang kahalubilo niya. May mga nagtumbahang bote ng alak at ilang tuyong dahon na hindi ko alam kung ano. May silver na papel at doon ibinabalot iyong tuyong dahon. Marahan ako naglakad palapit sa kanya. Ma'am, tawag ko sa kanya ngunit hindi naman niya ako sinagot. Nahiya ako nang mapatingin sa akin ang mga kalalakihan na kasakasama ni Ma'am Alejandra. Ma'am, umuwi na daw po tayo sabi ng mami niyo. Tumawa siya ng malakas. Sige ba? Pero sa isang kondisyon, aamuyin mo to. Aniya, patungkol sa plastik na nasa mesa. May nakalagay na pulbos na puti na parang tawas. Ma'am, hindi ko po alam kung ano yan. Giit ko rito, baka kasi mamaya ay iyon pa yung maging mitsa ng kamatayan ko. Pero lahat sila'y tinawanan ako, parang ako lang ang tanga sa kumpulan na iyon. Kaya mo nga aamuyin para malaman mo kung ano to. Nanunubok pang saad ni Miss Alejandra. Lilinga-linga ako hanggang sa magtama ang mata ko at ang mata ng lalaki sa di kalayuan. Salubong ang kilay niya habang nanlilisik ang asul niyang mata habang nakatingin sa akin. Ako ang kusang sumuko dahil para akong hinihigop ng mata niya. Sa pilitan akong pinaupo ni Ma'am Alejandra sa tabi niya, tsaka inilapit sa akin iyong parang tawas. Singhutin mo, matapos ay uuwi na tayo. Aniya pa sa akin. Dahil sa paniniwala ko, sinunod ko ang kanyang utos. Pinigil niya ang ulo ko na makalayo sa plastik para maubos ko ang lahat. Ng mga sandaling yun, nag-iba ang aking pakiramdam. Para akong lumulutang. Masarap sa pakiramdam. Napapangiti ako kahit wala namang nagsasalita, pero alam kong napakagaan. Ano, sasama ka ba? Tanong ng isang lalaki sa akin. Gusto kong magtanong kung saan pero hindi bumubuka ang aking labi. Nakangiti lang ako tsaka tumango. Pare, tinamaan nga. Sigaw pa ng isa. Pati si Ma'am Alejandra ay tawa ng tawa. Gusto ko siyang tanungin pero talagang ayaw gumalaw ng pangako. Ang mata nga ay inaaya ng antok. Hinawakan ako ng isang lalaki sa aking pulsuhan. Alejandra, sa amin na to Saad pa nito na ikinatango naman ni Ma'am Alejandra. Kahit ayaw ko, kusang humahakbang ang paa ko para sumama sa kanila. Minsan pa akong lumingon sa lalaki na nakita ko kanina pero wala na siya sa dating pwesto. Pagkarating sa maliit na iskinita na parte pa din ng bar, pumasok kami sa isang maliwanag na kwarto. Paliligayahin kita. Sisiguraduhin kong masisihan ka kaya wala kang dapat na alalahanin. Nakangising saad ng lalaki. Ako naman ay parang gulay na sumusunod lang sa kanyang gusto. Gustong magpumiglas ng katawan ko pero para akong tinakasan ng katinuan. Nakangisi ang lalaki na nasa ibabaw ko habang isa-isang inaalis ang butones ng damit ko. Ang mata ko'y nakatanaw lamang sa kanya. Nagmamasid sa bawat gagawin niya. Hindi ko alam kung bakit siya napatigil kasabay ng madinig ko ang pagbukas ng pintuan. Lumingon siya mula sa likod at mabilis siyang umusad sa kama dahil sa malakas na suntok. Walang lakas ang katawan ko at matamang nakatingin lamang ako sa kanila ng lalaking pumasok. Naglakad iyong lalaki at tinignan ang aking kalagayan. Para akong nabuhayan dahil ang lalaki na hihingian ko sana ng saklolo kanina ay siyang pumasok. Ang lalaking may bughaw na mata. Are you okay? Aniya sa akin nang saluhin ang ulo ko pero tulad kanina, hindi pa din ako makapagsalita. Nakagamit siya, sir. Anang lalaking isa pa na mukhang kasama niya.
Ipakulong mo lahat ng involved sa kanya. Sad ng lalaki na para bang kilalang kilala niya ako. Naramdaman ko na lamang na umangat ako sa kama. Hindi ko alam, wala akong maintindihan. Basta hinayaan ko na lamang nakainin ako ng antok. Pagising ko, nasa hospital na ako't malakas na pag-iyak ni nanay ang aking inabutan. Nang makita niyang gising na ako, mabilis niyang sinalo ang aking pisngi. Anak, Diyos ko, ayos ka lang ba? Opo, saad ko rito. Nagulat pa nga ako dahil nakakapagsalita na ako. Bakit po ako nandito? Na-overdose ka daw ng gamot. Ano ba talagang nangyari? Ani nanay, kilala ko ni nanay at alam niyang hindi ko gagawin ang bagay na iyon. May mga kalalakihan na nagbabantay sa iyo dito nang dumating ako kahapon. Kahapon po? Pagkaklaro ko rito. 3 araw ka na dito, kaya nga umiiyak ako eh. Akala ko hindi ka nagigising. Luha ang aniya pa sa akin. Nasaan po ba ako? Nang sasagutin ni nanay ang tanong ko, nanlaki ang aking mata. Nasa pribadong hospital kami. Ngali-ngali akong bumangon. Nay, tara na po. Wala tayong pambayad dito. Saad ko pero pinakalma ko ni nanay. Bayad na ang lahat ng bills mo, kaya wala na tayong poproblemahin. Wika ni nanay. Hindi ko alam kung sino ang lalaki na yun, ngunit malaki yung utang na loob ko sa kanya. Sayang nga lang dahil hindi ako nakapagpasalamat. Inuwi ako ni nanay sa Cagayan dahil sa naranasan kong yun. Talagang nagdulot ng trauma sa akin ang pangangamuhan kong yun. Matagal bago ako nakapagtiwala sa mga tao sa aking paligid. Pinagamit ako ng bawal na gamot at kamuntikan ng abusuhin. Hindi ko nga alam kung nandito pa yung trauma na iyon hanggang ngayon. 3 taon na rin kasyang nakakalipas. Sa ngayon, tumutulong-tulong ako kay inay sa pagbebenta ng isda sa palengke. Isha! Tumitiling saad ni Sandy sa akin. Anak siya ni Aling Maming at nagtitinda din ng isda dito. Hindi ba may karanasan ka na sa pangangatulong? Tara, pasok tayo dito. Diyan lang naman yun sa karatig na yun. Sige na, ayoko mabulok na lang dito habang buhay. Hindi ako sumagot. Sa halip ay kinuha ko sa kanya ang telegrama na kanyang hawak. May drawing ang bahay at mukhang mayaman. Napakalawak sa drawing. Pero iniisip ko pa lamang na ganoong trabaho ulit ang papasukin ko. Natatakot na ako. Baka kasi maulit na naman ang nangyari sa akin nun. Nay, palagay niyo po, ayos lang kayang pumasok ako muli bilang kasambahay? Saad ko kinagabihan, nakahiga na kami, nakayakap ako sa kanya habang si Inigo naman ay tulog na. Ngumiti si inay at hinaplos ang buhok ko. Hindi dapat ako yung tinatanong mo. Kung hindi ka pa handa, bakit naman kita pipilitin? Gayong nakakaraos naman tayo ng pagganon-ganon lang. Wika ni inay. Alam ko po na nagigipit na po tayo. Lalo ngayon na high school na si Inigo ngayong pasukan. Matagal-tagal kong pinag-isipan ng bagay na yun hanggang isang umaga nabuo ang aking desisyon na sumama na kay Sandy na mag-apply. Dahil nga may karanasan naman ako sa trabaho, mabilis lang din ako natanggap. Dito sa bahay na to istrikto. Hindi porke kasambahay, gano'n na lang yun. Mga mondragon ang pagsisilbihan natin at hindi sila basta-bastang tao. Saad ng babae. Ako si Betty. Miss Betty ako kung tawagin dito. But you can call me whatever you want as long as sa ginagawa mo ang dapat mong gawin. Baka sa mukha niya ang pagiging istrikto. Naglakad kami sa medyo mahabang pasilyo pero maliwanag naman. Dito naman umuuko pa ang mga kasambahay na gaya nyo. Di naman sa pagmamayabang pero tagi-isa kayo ng kwarto dito. Ayaw kasi nang doon na sama-sama ang mga kasambahay niya na parang preso. Masungit na saad na naman niya. Maya-maya pa may kasambahay na sumunod sa amin. Miss Betty, tinatanong po ni Don kung dumating na po ba yung caregiver na pinadala ng agency sa kanya. Anang babae. Ano? Bakit wala pa ba? Ani Miss Betty. Hindi niya na kami naasikaso dahil sa pagmamadali. Sumunod na lang kami sa kanya hanggang sa marating namin ang sala. Napalinga ako sa gilid ng hardin kung saan naroon ang wheelchair. Sakay ang isang matanda. Wari ko'y may inaabot ito at anytime maaring matumba ang wheelchair dahil sa pagiging unbalance. Kaya't hindi ko na nagawa pang magpaalam kay Miss Betty dahil sa pagmamadali. Sir, pigil hiningang saad ko kasabay nang mahawakan ko ang handle ng wheelchair niya. Nakahinga ako ng maluwag nang siya'y aking mahatak. Umugong ang bilog niyang tawa. Napakabilis mo, iha.
Sabihin mo, ikaw na ba ang caregiver na pinadala para sa akin? Hindi po. Ngiwing saad ko. Maya-maya ay nariyan na din si Miss Betty. I want this lady to be my caregiver. Is it fine, Betty? Anang matanda tsaka tumawa. Kaya lang ay kasama ko na po siya ang ipalit mo sa dalagang ito. Turo ng matanda sa akin. Wala naman ako naiintindihan. O sige po, from now on, si Isha na ang mag-aalaga sa inyo doon. Alanganin ang umiti si Miss Betty. Napatingin ako sa dapat na caregiver ng doon. Kahit hindi siya magsalita, alam kong galit siya dahil hindi niya nakuha ang dapat na kalalagyan niya. Tulad ng tungkulin na ibinigay sa akin ni Miss Betty, ginampanan ko yun hanggang isang umaga. May gwapong binata na dumalaw kay Don. Nasa sala yung lalaki habang kami naman papasok pa lang dahil katatapos lang magbilad sa araw. Nakangiti yung lalaki pero alam kong sa akin siya nakatingin. Kinailangan ko patuloy na yumuko para lang iwasan ng mata niya. Bago na po palang nangangalaga sa inyo? Mapanuksong tanong nito pero sa halip na sagutin siya ng matanda, tumawa lang ito. How's light? Is he doing good? Anang matanda. Sandali akong pinasadahan ng tingin ng lalaki tsaka ngumiti. He's on Italy pero dinig ko'y nalalapit na din ang uwi niya. How about Valentina? Maayos ba sila ni Light? Nakayuko lang ako habang nakikinig sa kanila. Still upset? You know Light, hindi siya mahahawakan sa leeg ng kahit na sino, lalo na ang mga babae. Tatawa-tawang saad ng lalaki. Hindi ko alam kung sinong Light ang pinag-uusapan nila pero pinilit ko na lang na isara ang aking tenga. Kinailangan kong iwan sandali si Don Agustus dahil lilinisin ko pa ang kwarto niya. Mula sa second floor ay nadidinig ko yung usapan ng ibang kasambahay habang nagpupuna sila ng hagdan. Malapit nang dumating si Sir Agustin. My God! Dinig ko pati na ang hagikgikan nila mula sa taas. Napalabi ako't napaisip kung iba pa ba iyong Light at Agustin na anak ng Don. Naku, si Miss Betty na naman ang maglilinis ng room niya. Hay, kailan kaya tayo makakapasok doon? Napakabango daw sa loob ng kwarto niya. Kinikilig na saad ng isa. Napaismid na lamang ako. Tinatanong ko ang aking sarili kung bakit sa edad ng 28, hindi ko pa naiisip ang mga bagay na yun. Siguro'y dahil na trauma nga ako. Iwawala ko na sana ang aking isip doon. Ngunit nanuot na naman sa alaala ko ang lalaking nagligtas sa akin ng panahon na yun. Nasaan na kaya siya? Nakalabing saad ko. Napakagwapo niya. Walang kasing gwapo. Ang asul niyang mata ang pinakatumatak sa akin. Napangiti ako ng palihim nang hindi na siya nawala sa aking isip. Lumabas ako sa kwarto ng Don, ngunit napatingala ako sa kwarto na pinag-uusapan kanina ng aking mga kasamahan. Mula kasi nang mahera ko, hindi ko pa nakikitang binuksan ang kwartong yun ng anak ng Don. Matapos kong mapakain si Don at masaayos ang lahat, pumasok na ako sa kwarto ko. Nakatulala ako habang nakatitig sa kisame. Hindi mawala-wala sa isip ko yung lalaki. Kung magkikita lamang kami, magpapasalamat ako ng husto sa kanya. Bumangon ako at sumilip sa bintana. Tumanaw sa kalangitan hanggang sa dumaan ang isang eroplano mula sa himpapawid. Napangiti ako nang pumasok sa isip ko na baka sakay na noon ang anak ni Don Agustus. Nangiyain ako ng antok, hindi ko na kinontra pa dahil baka mawala na naman. Light POV. Talagang ako yung inuna mo? Ani Blue nang pumasok ako sa bar niya. Niyakap niya ako saglit habang nakangisi. Siyempre, nung huli kong bisita dito may ipinakulong ako. Baka makita ko ulit dito yung kryptonite ko. Halakhak na saad ko. Psh, tingin ko hindi siya. Kapag nakita mo yung caregiver ng daddy mo, baka kahit yung kryoto mo, iwan mo. Napairap ako sa sinabi ni Xavier. Siguro hindi na. Siya lang ang babae na gusto ko. Ang problema lang mukhang hindi na kami magkikita. Mula kasi sa Manila, umalis na siya sa dati nilang tinutuluyan. Medyo mahaba-haba na rin ang panahon, kaya tiyak na mahihirapan na ako makita pa siya. Ano pala ang lagay niyo ni Valen? Ani Xavier habang umiinom kami. Pinapatanong ni Tito, are you planning to marry her? Tinaasan ko siya ng kilay. Marry your ass. Hintayin niya kung kailan ako mababagok. Kasunduan lang naman ito ni daddy at ng daddy niya dahil magkaibigan sila. But she love you. Anong magagawa mo? Anong magagawa niya? Pagtatama ko sa sinabi niya. Hintayin niya kung kailan ako magiging handa.
Kung talagang sincero siyang ako ang gusto. Pero sinisigurado ko sa kanyang malayo-layo pa yung titiisin niya. Kaya kung ako sa kanya, humanap na siya ng iba. Kumpiyansado kong saad. Hindi naman ako mibo si Xavier. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga business at kung ano-ano pa. Pero nang sumapit ang 10:00, kinailangan ko nang magpaalam dahil uuwi ako sa bahay. Papasok pa lang ako sa unit na kinuha ko, nag-ring ang aking cellphone. Yeah? Bungad ko sa linya nang sagutin ko yun. Where are you? Lumapag na daw yung eroplanong sakay mo ah. Sita sa akin ni Daddy. Kung hindi niya lang ako mapapatay, sinabihan ko na siyang tsismoso. Kung sa bagay walang imposible sa kanya. Baka nga kahit nasa Italy ako nakabantay pa din siya sa akin. Bukas ng umaga, uuwi ako. But for now, hayaan niyo na munang makapagpahinga ako. Pwede ba yun? Katwiran ko. Nadinig ko ang buntong hininga niya. Okay, magpahinga ka pero mangako ka na bago sumapit ang 8:00 narito ka na sa bahay. Okay, promise. Nagpaalam na ako tsaka mabilis ding pinatay ang linya. Nahiga ako sa kama. Hindi na ako nag-shower. Inaantok na ako pero ayaw pang pumikit ng aking mga mata. Ayoko maniwala sa kasabihan ng matatanda pero totoo kayang may nag-iisip din kaya sa akin. Tumagilid ako sa aking kama. Nagbabaka sakali na dapuan ng antok pero nauwi lamang sa pag-iisip sa babaeng nakita ko sa bar. Start admiring her nang makita ko siya sa isang university. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya dun pero alam kong hindi siya nag-aaral dahil hindi naman siya naka-uniform. Isang kilalang universidad yun at alam kong hindi niya kakayanin ng pinansyal kung papasok siya doon. She looks like an innocent angel. May isya. Napangiti ako sa sarili kong naiisip. Napakadami kong nakilalang babae ngunit pangalan niya lang ang hindi ko nalimutan. Ano nga bang nagustuhan ko sa kanya? Hindi ko din alam. Basta ang gusto ko'y makita siya. Yun lang. Iniisip ko yung mukha niya na siya ding naging dahilan ng mabilis na pagbagsak ng talukap ng aking mga mata. Nagkukumahog ang mga tao sa mansyon nang ako ay magising. 6:00 pa lamang pero nagkakagulo na sila. Isha, saad sa akin ni Sandy nang puntahan niya ako sa kwarto. Ngayon na lamang kami nakapag-usap dahil bawal makipagkwentuhan. Bago pa lamang kami kaya kailangan naming sumunod. Magmadali ka't parating na si Sir Agustin. Ha? Yun lang ang aking naisagot. Sa pagmamadali, hindi ko na nagawa pang maligo. Kaagad kong tinungo si Don. Inabutan kong maayos na siya at si Miss Betty ang kanyang kasama. Ano ka ba naman? Hindi mo ba alam na parating yung unique uiho ng mga mundragon? Nanggagalaiting saad ni Miss Betty. Napangiwi ako. Tumawa ng malakas si Don Augusto. Huwag mo na siyang kagalitan, Betty. Mangyaring hindi ko nabanggit sa kanyang tungkol kay Light. Iisa lang pala si Light at si Agustin. Sa hiya ko, tinulak ko na lamang ang wheelchair na pinagsasadlakan ng Don. Tulad ng mga mayayaman na pamilya, talagang napakahalaga ng Light na iyon. Kala mo isang prinsipe na kailangang salubungin ng lahat. Nakahilera kasi sa unahan ng mansyon ang mga kasambahay at driver. Oh, anong itinutunga-tunga nga mo? Saad ni Miss Betty sa akin. Hakbang ako para pumila nang magsalita muli si Don Agosto. Manatili ka sa likod ko, Isha. Sino na lamang ang magtutulak sa akin kung hindi ako lalapitan ng anak ko? Tumawa siya ng pagak. Napasinghap si Miss Betty tsaka umatras. Maya-maya pa'y may kotseng bumusina sa harap. Mukhang sports car yun. Nahiya ako kaya't nagbaba ako ng tingin. Hindi talaga ako sanay na makisalamuha sa mga tao, lalo na sa mga lalaki. Nadinig ko ang matunog na pagtapak ng black shoes ng anak ni Don Agustus sa tiles na sahig dahil sa katahimikan. Welcome back, son. Napakasigla ng batiin ng Don ang kanyang anak pero hindi naman ito sumagot. Nang itaas ko ang aking paningin, nagtagpo ang aming mga mata. Napakurap ako kasabay ng malakas at sunod-sunod na pagtambol ng aking puso. Nakatitig sa akin ang asul niyang mata at labis ang epekto nun sa akin. Para ako nahihiya na ewan. Thanks, Dad. Aniya, habang nakatuon pa din sa akin ang kanyang mata. Ang mata na matagal ko nang gusto sanang makita. Ang asul niyang mata. Ang lalaki nagligtas sa akin nun ay siyang Light na tinatawag ni Don, ang nag-iisang anak niya. San, nandito ako. Napapahiya akong inilayo ang aking mga mata. Baka hindi niya na ako natatandaan. Magkwentuhan muna tayo, San, bago pa matunaw ang mga bagay-bagay. Tumawa siya ng pagak. Umirap si Light. Okay.
Yun lang ang sinabi niya, tsaka nangunang maglakad. May kung anong panginayang sa akin na hindi niya ako natatandaan. Tinulak ko ang wheelchair, pasunod kay Light. I think he admire you. Nakangiting saad ng Don na ikinalaki ng aking mata. Po? Dahil sa init ng pisngi ko, alam kong pinamulahan ako ng pisngi. He admire you very much. Pag-uulit niya. Maganda ka, iha. Kaya walang masama dun. Tumatawang aniya pa sa akin. Gustuhin ko man siyang patigilin, baka matanggal naman ako sa trabaho. Sa hapag dumiretso si Light. Mamaya na tayo magkwentuhan. Nagugutom na ako. Aniya pero nasa akin na naman ang kanyang paningin. Para bang ako yung sinasabihan niyang mamaya na kami magkwentuhan. Mamaya iba pa yung makain ko. Nakangusong aniya pa. Napahalakhak si Don Agustus. Okay son, kumain ka lang. Saad ng kanyang daddy. Don Agustus, kuha ng atensyon ni Miss Betty sa amin. Mawalang galang na po. Kung maaari sana, uutusan ko si Isha na linisin ang kwarto ni Sir Agustin. Ani Miss Betty, napatingin ako sa ibang kasambahay na masamang nakatanaw ngayon sa akin. Bago lamang ako, ngunit parang ako pa yung makakauna sa pangarap nila, ang makapasok sa kwarto ni Light. Sige lang Betty. Si Light mismo ang sumagot. Gusto kong magreklamo sa aking sarili. Tara na. Masungit na ani Miss Betty. Sir, aalis po muna ako. Paalam ko. Nakatingin lang sa akin si Light hanggang sa tumalikod na ako. Umakyat kami sa second floor ni Miss Betty. Ito pa lamang ang unang beses na umakyat ako sa hagdan na to dahil puros nakatuon lamang ang atensyon ko kay Sir Agustus. Si Miss Betty ang pumihit ng siradora. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa akin ang nakakaakit na pabango ni Light. Yung pabango na naamoy ko nun, maging naamoy ko kanina. Wala kang dapat galawin dyan. Ayusin lamang ang lukot-lukot. Magpagpag ng alikabok at magpalit ng bedsheet. Bili ni Miss Betty. Tumango lang ako rito. Tumingin ako sandali sa ibaba at talagang nakatanong sa akin hanggang doon ang ibang kasambahay. Nang hindi ko mapigil ang aking mata, tumuloy iyon kay Light na nakaupo habang hawak ang kutsara at tinidor sa kamay habang nakatanaw din sa akin. Hindi ko inalintana ang asul niyang mata at pilit na binali ang aking paningin. Pumasok ako sa loob. Bukas na ang ilaw, kaya naman talagang napahanga ako sa disenyo ng kwartong ito. Hula ko, si Light mismo ang may gusto ng ganitong disenyo. Parang nagre-replika sa kwartong ito ang katauhan ni Light. Nagwalis ako sa sahig na wala namang alikabok. Nagpunas ako ng mga kagamitan na nandito sa loob hanggang sa makita ko ang picture ni Light. Siguro ay teens pa siya dun. Napakagwapo niya. Para siyang si Edward Cullen ng Twilight, kaya lang ay mas gwapo siya dun. Oo, masasabi kong mas gwapo siya. Perpekto kasi ang pagkakahulma ng mukha niya, hindi katulad ni Edward na mapanga. Nakangiti kong inilayo ang aking paningin sa picture, tsaka nagsimulang magpalit ng bedsheet. Napakalambot ng kama niya, nakakahiyang tuhuran, kaya nag-ingat talaga ako. Hindi ko kasi alam kung maselan ba siya o ano. Did you remember anything? Literal ako natigilan. Marahan ako umayos ng tayo, tsaka dahan-dahang humarap kay Light. Sir? Nahihiyang saad ko. Naglakad siya palapit sa akin. I am Light Agustin. Inalok niya sa akin ang kanyang kamay. Nice meeting you, Isha. Napalunok ako. Hindi ko alam ang dapat na sabihin. Hindi mo ba tatanggapin? Kahit ito na lang yung bayad sa nangyari 5 years ago. Napasinghap ako. Parang kiniliti ang aking puso. Hindi niya ako nalimutan. Marahan kong tinanggap ang kamay niya. Naipit ko ang aking labi nang mag-abot ang aming kamay. Gusto kong magpasalamat sa pagligtas mo sa akin. Nahihiyang saad ko. Gaano mo katagal na tinago ang pasasalamat mo? Ngumisi siya. Napakaputi ng ngipin niya. Parang modelo ng toothpaste. Sasagot pa sana ako nang madinig ko ang malakas na tinig ni Miss Betty. Isha? Isha? Napalunok ako takmang babawiin ang kamay ko pero ayaw iyong bitiwan ni Light. Hinata ko pang minsan pero nakangiti lang siya habang hawak ang kamay ko. Nang palapit na ng palapit si Miss Betty, tsaka niya lang binitiwan ang kamay ko. Diyos ko, pasensya na po Sir Agustin. Ani Miss Betty. Ano, tapos ka na ba dyan? Opo, nahihiyang saad ko. Bagaman alam kong hindi nakita ni Miss Betty ang ginawa ni Light, pinamulhan pa din ako ng muka. O siya, bababa na po kami para makapagpahinga na po kayo. Saad ni Miss Betty.
Hinila niya ang kamay ko palabas habang si Light hindi naman inalis ang pagkakangiti sa kanyang labi. See you. Mahinang bulong niya pa, ngunit sapat na para madinig ko. Anong sinabi ni Sir Agustin? Nilait ka ba niya? Ani Miss Betty. Hindi naman ako sumagot. Pagpasensyahan mo na't moody na talaga ang batang yun. Hinayaan kong ganun ang isipin ni Miss Betty kahit malayo naman talaga sa inaasahan niya ang nangyari. Pagbaba ko sa kusina ay ako ang bulong-bulungan ng mga tao dun. Huwag mo na lang silang pansinin. Maya-maya'y bulong sa akin ni Sandy. Siya pala ang nakatoka sa paghihiwa habang si Aling Nelly naman ang magluluto. Yung dapat na caregiver ni Don ang galit sa akin, tsaka yung dalawa pa na hindi ko alam ang pangalan. Hindi ko pinansin ang sinasabi nila dahil hindi ko rin naman naiintindihan. Ang inutos sa akin ni Miss Betty ang mas mahalaga. Binuksan ko ang ref at kumuha ng tubig para sa Don. Paalis na nga ako sa kusina nang harangan ako ni Bea. Ano? Balak mong magpabibo sa mag-ama? Tumingin siya sa dalawa. Palibhasa'y busy si Aling Nelly. Kinuha niya ang simpatya ng dalawa. Tingin mo, papatusin ka nila? Lalo na si Sir Agustin, ang isang hamak na tulad mo. Gusto ko siyang sagutin ako anong estado ko sa lugar na ito. Ganon din siya, pero pinigil ko ang aking sarili. Kung wala ka nang sasabihin ay aalis na ako. Tipid akong ngumiti. Naglakad ako paalis doon, ngunit hindi ko alam na sumunod pala siya. Nang makalabas ako sa kusina, bigla niyang hinablot ang aking braso. Babalaan kita. Kung ayaw mong i-report kita kay Ma'am Valentina, ay titigil ka sa pagpapapansin sa amo natin. Pagbabanta niya, binawi ko ang aking braso. Hindi ko kilala yung Valentina na sinasabi mo. Isa pa'y wala naman akong ginagawang masama, kaya bakit mo ko pagbabantaan ng ganyan? Masakit ang braso ko dahil pinilit kong bawiin yun sa mahigpit na pagkakahawak niya. Akmang magsasalita pa siya nang malingunan namin ang yabag sa hagdan. Is there something wrong? Anang magandang tinig ni Light. Naka-t-shirt na siya ng puti at pajama. Habang nakatsinela siyang mabalahibo na pambahay, nakatitig na naman sa akin ang bughaw niyang mata. Wala sir. Si Bea na ang sumagot. Hindi nakaligtas sa kanyang mata ang braso ko na ngayon ay namumula na. Lumapit siya sa akin na ikinakabog naman ang puso ko. What happened to your arm? Tanong niya, tsaka hinawakan ng aking braso. Nailang ako dahil sa init ng kanyang balat. Napakasarap sa pakiramdam. Na-allergy lang po yata. Nag-aalang ang saad ko tsaka yumuko. You may go. Maotoridad niyang saad kay Bea. Pinanood niya pa nga bago umalis si Bea. Bago niya bitiwan ang braso ko, matapos ay sinuksok niya sa magkabilang bulsa niya ang kamay tsaka yumuko para silipin ang mukha ko. Nagpakilala na ako sa iyo, hindi ba? I'm Light Agustin. Not po, hindi din sir. Ha? Napapamaang na saad ko. Ayoko ng sir, okay? Matapos ay naglakad palabas. Napangiti ako tsaka nagtuloy sa kwarto ni Don Agustus. Napatagal yata ang tubig ko. Naharang ka ba sa daan, iha? Nakangiting tanong niya, tsaka umugong ang malakas niyang tawa. Biro lang, pahabol niya pa sa akin. Binigay ko ang gamot ni Don Agustus. Ngayon alam ko na, talagang nagmana si Light sa kanyang ama. Matanong ko, hindi ka ba kinukulit ng anak ko? Po, bakit naman po niya ako kukulitin? Napakamot ako sa aking ulo. I told you, he admire you. Nakangiting aniya, matapos uminom ng gamot, kinuha ko ang baso sa kanya. Ibaba ko po muna ito. Tumango siya. Lumabas ako sa kwarto niya at idinala iyong baso sa kusina. Pagbalik ko, tinulak ko palabas ang wheelchair ni Don. Ngayon ko lamang nakitang kumislap ang mata ng anak ko, kaya't nasisiguro ko ang aking sinasabi sa iyo. Maya-maya ay saad ng matanda. Hindi po ba kayo namimili ng mamahalin ng anak niyo? Walang mali siya na saad ko. Napakabait ni Don. Wala akong masabi. Pero hindi naman sumagi sa isip ko na pati ang pag-aasawa ng anak niya. Babasta-bastahin niya lang. Hindi ko naman sinasabing nag-a-assume ako. Pero kasi karaniwan sa mga mayayaman, mapili sa magiging kapareha ng anak nila. Hindi ba? Bakit ako kailangan pumili? Siya ang makakasama ng babaeng mamahalin niya. Nandito lamang ako upang sumuporta sa nais niya. Now, are we clear? Napalingon kami ni Don Augusto sa likod. Naroon si Light. Nakasandal sa puno. Dala ang libro na may titulong Romeo and Juliet. Umugong ang malakas na tawa ni Don Agustus.
Di pa din pala naaalis ang pagkahilig mo sa libro, anak. May paghangang saad ni Don Augusto sa anak niya. Mahirap kalimutan ang bagay na alam mong makakapagpasaya sa iyo. Aniya, tsaka sinara ang libro at naglakad palapit sa amin. Ang mata niya ay ayan na naman at nakatingin sa akin. Nalulunod ako. Hindi ko alam kung paranoid lang ba ako o ano, pero talagang dalawa ang kahulugan na naiintindihan ko sa sinabi niya kanina. Para bang ako yung tinutukoy niya na nagpapasaya sa kanya. Hindi ko alam kung ilang beses kaming nagtagpo ng araw na yun. Kahit anong iwas ko, bigla na lamang siyang sumusulpot. Pero ng mga sumunod na araw, hindi ko na makita si Light. Halos 2 linggo na mula nang huli kaming magkita. Tulad ng araw-araw naming ginagawa ng Don, nagbababad kami sa initan nang mamataan namin ng hindi pamilyar na sasakyan. Itim na Vios ang tatak, mataas na sandals ang una ko nakita, hanggang sa tuluyang lumabas ang mistisang babae. Medyo wave ang buhok niya at napakaganda sa pulang lipstick na labi niya. Siya si Valentina. Bulong na saad ni Don Augustus habang pinapanood ang paglapit ng babae. "Tito!" Galak na saad ng babae. Humalik ito ng bahagya sa Don matapos ay napatingin sa akin. "Who is she?" Nagtatakang saad niya tungkol sa akin. Nilingon ako ng Don, tila sinasabi niyang ipakikilala ko ang aking sarili. Tumikim ako. "Isha Del Moral pong pangalan ko, ma'am. Caregiver po ni Don Augustus." Magalang na saad ko. Tumaas ang kilay niya para bang hindi makapaniwala na caregiver ako ni Don. "Wala na po yung dati niyong caregiver?" "Oo, bumalik na sa probinsya nila, iha. Tayo sa loob at nang makapagkwentuhan tayo." Wika ng Don, pero isang kotse pang nakaagaw sa atensyon namin. Batid kong si Light yun. Salubong ang kilay niya nang lumapit sa akin, sa amin. "Why are you here?" Bungad niya. Si Valentina ang kausap. "Nothing. Binisita ko lang naman si Tito. Masama ba yun?" Inosenteng aniya. Halata sa mukha niya na ayaw niyang magalit si Light. "Binisita without any consent to me?" Nakataas ang kilay na ani Light. "Son, let's go inside." Wika ni Don. Umismid lang ang anak niya. Akmang itutulak ko na ang daddy ni Light, ngunit naunahan niya ako. Siya na ang kusang nagtulak sa daddy niya. Nahihiya naman akong sumunod sa kanila. Nasa likod lang ako ni Ma'am Valentina hanggang sa makapasok kami. "Ikukuha ko po kayo ng maiinom." Magalang na saad ko. Tinanaw lamang ako ni Light. Pagdating ko sa kusina, gumawa ako ng maiinom. Kasunod ko pala ang 2 pa. "Nakita mo ba kung gaano kaganda si Ma'am Valin?" Anang isa mula sa likod ko. "Oo, kaya nga gustong gusto ni Sir Agustin yan eh. Balita ko nga kaunting panahon na lang, ikakasal na sila." Dagdag pa ng isa. "Kaya yung pakalat-kalat lang dyan, tumabi na dahil parausan lang ang labas mo." Halakhak na saad ng isa. Nasaktan ako pero hindi ko pinakita. Dalaga pa ako't walang karanasan, kaya't malaking insulto sa akin na masabihan ng parausan. Mukha namang mahaba-haba pa ang pag-uusapan nila, kaya't pagkahatid ko ng inumin nila, pumunta ako kay Miss Betty. "Kung wala ka pang gagawin, ikaw na lang ang pumasyal sa hasyenda." Ani Miss Betty sa akin. Pabor iyon dahil gusto kong iwasan si Light. Ayoko makita ang pag-uusap nila. Sa likod na nga rin ako dumaan dala ang basket. Ibinilin din kasi ni Miss Betty na kung may madaanan akong hinog na prutas ay pitasin ko na. Saan kaya pumunta yun? Nakagat ko ng palihim ang aking labi. Nagantay pa ako ng ilang minuto hanggang sa mainip ako. Dadaling ko na sa kusina yan. Saad ko tungkol sa mga basong pinag-inuman namin. Tatawag na lang ako ng kasambahay, anak. Saad ni Daddy, pero hindi ko siya pinansin. Dinala ko pa din ang mga baso, pero para akong tinamaan ng pagkalumo nang hindi ko pa rin mahagilap si Isha. Mabuti nga sa kanya yun, no? Magmukha siyang putik. Saad ng isang boses, tsaka malalakas na tawanan pa ang sumunod dun. Napatigil lamang na makita nila ako na masamang nakatingin sa kanila. "Are you talking with whom?" Seryosong saad ko. "Po?" Napapahiyang saad ng isa. "Mukhang putik, sino?" Hindi ko na naiwasang itaas ang aking tinig. "Si Isha po kasi, inutusan ni Miss Betting pumunta ng rancho." Saad ng kasambahay na siyang kausap noon ni Isha. Stupid! Si Betty, hindi ba siya nag-iisip? Mga kalabaw ang naroon, kahit bakit niya ipinagkakatiwala si Isha sa mga yun? "Agustin?" Ani Valentina nang makita na ako naka-jacket. "Iho,
Saan ang punta mo? Nag-uusap pa tayo. Ani Daddy, I have an urgent meeting. We can talk some another time. Patakbo ko lumabas tsaka sumakay sa kotse. Sa lubong ang aking kilay. Nakakaramdam ako ng inis. Sumabay pa ang nakakairitang traffic na ito. Maya-maya pa'y nag-ring ang aking cellphone. Ya? Si Daddy ang nasa linya. Bakit ka naman umalis? Nag-aantay sa iyo si Valentina. Aniya, pero lalong sumama ang mukha ko. Sinabi ko na, may mahalaga akong aasikasuhin. Aasikasuhin? Tulad ng pagsunod kay Isha dyan sa rancho, tama ba? Hindi ko maiwasang ipalatak ang aking dila. Where is Valin? Umalis ng masama ang loob. Ani Daddy, hindi ako kumibo dahil wala rin naman akong pakailam. Babalik ako agad. Saad ko pa tsaka pinatay ang linya. Nawala na din ng traffic kaya minabuti ko ng paharuruti ng sasakyan. Pagdating ko sa rancho, lilinga-linga ako hanggang sa makita ko si Mang Ustin. Senyorito, nakabalik na po pala kayo. Nakangiting Aniya. Yeah, did you notice? Hindi ko na ituloy ang aking sinasabi dahil hindi nga pala marunong umintindi ng English si Mang Usting. Nagbuntong hininga ko. May napansin ba kayong babae na maputi? Ganito yung taas niya. Minostra ko ang aking dibdib dahil ganoon lamang ang taas ni Isha. Yung magandang binibini na siguro kasama ng panganay ko. Tatawa-tawang saad ni Mang Usting. Kumunot ang noo ko. Ayoko ng pagkakasabi niya na maganda, lalo na nang malamang kasama ang panganay niya. Where are they? Gulat ko kay Mang Usting. Saan sila pumunta? Dun po, senyorito. Saad niya tsaka tinuro yung kakahuyan. Masama ang loob kong humakbang papasok dun. Isha POV. Maraming pananim dito ang mga mondragon. Kung may time ka nga pwede kang magala dito. Nakangiting saad ni Dominic. Naku, hindi ba nakakahiya? Makikikain na nga ako, makakaistorbo pa ako. Nakangiting saad ko. Bakit ka mahihiya? Napakasipag ni nanay sa pagluluto. Si tatay naman, mahilig talaga sa bukid. Maiba ko, hindi ka ba nag-aaral? Tanong ko habang patuloy kaming naglalakad. Malapit na naming mapuno ang basket at nasa bandang dulo na din kami ng taniman ng orange. Hindi kulang sa pinansyal. Inalok nga ako minsan ni Don Agustus pero tumanggi ako. Mababaon na kasi kami sa utang. Kakamot-kamot na saad niya. Mababait naman ang mga mondragon. Nakangiting sagot ko. Mataas si Dominic at may itsura din kaya't magandang trabaho tsak ang makakalagyan niya kung mag-aaral lamang siya. Siguro, di ko pa kasi nakakaharap yung unico iho niya. Si Agustin? Tanong ko rito, baka kasi pag sinabi kong Light, hindi pa niya iyon makilala. Oo siya nga. Ako ang pinag-uusapan niyo. Napalingon kami sa likod namin. Naroon si Light. Magandang araw po. Magalang na saad ni Dominic. Kinabahan ako bigla. Baka kung anong isipin niya sa akin. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Sa kalagitnaan ng masukal na lugar na to. Seryoso nga ni Light. Nagpasama lang ako kay Dominic. Pupunuin ko kasi itong basket. Pero pauwi na rin naman ako. Katwiran na saad ko. Patid kung anumang oras, magagalit siya sa akin. Go back. Sa lubong ang kilay na aniya kay Dominic. Ako nang sasama sa kanya. Aniya papatungkol sa akin. Nakayukong tumango naman si Dominic. Napangiwi ako para akong sinampal. Kakasabi ko lang na mababait ang mga mondragon, ngunit heto si Light at nanggagalaiti yung ugat sa kanyang leeg. Pinanood namin si Dominic na tumalikod. Bagsak ang balikat habang naglalakad. Walang kalaban-laban sa isang salita ni Light. Really? Nakataas ang kilay niya sa akin. Nagpapasama ka kaagad sa tao ngayon mo lang nakilala? Hindi makapaniwalang aniya. Light, mabait naman si Dominic How you assure that? Paano kung may ginawa siya sa'yo? Paano kung pinagsamantalahan ka niya? Nanggagalaiting aniya. Wala naman maayos naman ako. Bagaman sumisigaw na siya, pinilit ko pa din na maging mahinahon. Wala kasing iba na pwedeng sumama sa akin. How about me? Napakurap ako. Kausap niyo yung kasintahan niyo. Hindi naman po ganun kalakas ang loob ko para sabihin ang bagay na yun. Damn! Aniya, tsaka napasabunot sa ulo niya. Ganun na lang ang gulat ko nang hawakan niya ako sa pulsuhan. Kahit mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin, katakatakang hindi man lang ako nasaktan. Hinila niya ako kung saan-saan. Hindi niya inalintana ang ilang orange na nagkahulog-hulog na.
Pumasok kami sa maliblib na lugar hanggang sa marating namin ng isang batis. Napakaganda doon. Kinabahan ako ng talikuran niya ako habang nakapamiwang. Para bang problemado siya. Malalim kong tumingin sa akin ang kanya mata. Hindi ko mahulaan. How many times do I have to tell you? Hindi po ang pangalan ko. Okay, Agustin na akong Agustin. No, it's Light. Gusto ko na Light ang itatawag mo sa akin. Demanding na saad niya. Gusto nang umirap ng mata ko. Kalalaki niyang tao pero napakadami niyang nire-request. Di ko din girlfriend si Valentina. Oo, alam ko kasi ikakasal na kayo. Kaya nga hindi na ako nagtanong pa sa inyo dahil hindi naman ako pwedeng magpasama sa inyo. Sino ba ako? Higit mas mahalaga ang bisita niyo. Saad ko pa, tsaka ako naglakad palayo. Nakakatatlong hakbang pa lang ako nang hatakin niya pabalik ang kamay ko. Nanlaki ang kamay ko at mas humigpit ang pagkakahawak sa basket na dala ko dahil kasalukuyang sumasayad ang labi ni Light sa aking labi. Ang pakiramdam na ito'y bago sa akin, parang may paru-paro na nagliliparan sa aking tiyan, magkahalong saya at takot. Ang kamay niya na nakahawak kanina sa kamay ko, nasa pisngi ko na at humahaplos iyon ng masuyo dun. Ang bawat paghalik niya ay magaan. Batid kong mali ito. Tama ang mga katrabaho ko. Ang isang gaya ko, hindi maaaring seryosohin ang kagaya ni Sir Light. May babae nang nakalaan para sa kanya. Siguro si Miss Valentina ang sinasabi ni Don na hindi siya namimili dahil sadya namang maganda at mayaman ito. Ilang segundo pa ang nakalipas hanggang sa naging panatag siya. Kinuha ko ang chance na yun para siya'y maitulak. Matalim ko siyang tinignan. Pinagpapasalamat ko yung pagligtas mo sa akin nun. Matagal ko na sanang nais kang pasalamatan. Ngunit kung ganito yung pagpapasalamat na nais mo, hindi ko kayang ibigay. Huwag mo ko idagdag sa koleksyon mo. Hindi ako kikibo, pero wag na sana itong maulit. Light Agustin. Saad ko tsaka ako nang unang maglakad. Ang kabog ng dibdib ko'y gano'n na lamang. Hindi ako makapaniwala sa sarili ko na nasabi ko ang bagay na iyon kay Light. Hindi ko na nagawang magpaalam kay Mang Usting at kay Dominic. Nag-tricycle ako pabalik sa mansyon. Nang huminto iyon sa gate, ay ibinigay ko ang 50 pesos. Akmang papasok na ako nang malingunan ko si Light sa gilid ng gate at naka-cross arms habang nakatingin sa akin. Are you mad? Aniya pero hindi ko siya pinansin. Iniwasan ko siya tsaka nagdiretso papasok. Hindi ko akalaing iiwan niya ang kotse niya sa harap para lamang sundan ako. Come on, talk to me. Aniya pero parang bingi ako. Akmang hawakan niya ang kamay ko kaya mabilis ako nagpumiglas. Pwede ba? Lumagay ka na sa maayos. Pinag-uusapan na ako ng mga kasambahay dito. Nahiya na ako sa mga sinasabi nila. Nagpapaintingding saad ko pero tumawa lang siya. Bakit namumula ka? Bakit ang ganda mo pa rin? Nanunuksong saad niya na lalong ikinainis ko. Siya naman ay mas lalong tumawa. Yumuko siya at itinapat sa akin ang kanyang muka. Name them. Sabihin mo kung sino-sino sila. I can fire them. All of them. Nakuha ko ang kasiguruhan sa kanyang tono na kaya niya iyong gawin pero padarag na lang ako naglakad palayo sa kanya. Kung hindi ko kasi gagawin yun, baka try do rin ako ng kilig ko. Nang minsan kong lingunin si Light, nakangisi pa din ito pero hindi na siya sumunod. Oh, bakit parang ang bilis mo naman? Bakit ito lang? Ani Miss Betty, akmang pagagalitan na naman ako. Pinauwi ko kaagad Betty, pinasundan ko nga kay Light. Mabuti na lamang at on time ang pagsulpot ng Don. Ganun po ba? O siya, maiwan ko na kayo. Igagawa ko kayo ng orange juice. Nakangiting ani Miss Betty, tsaka ako inismidan nang mapatingin siya sa akin. Salamat po. Saad ko nang kami na lamang. Para saan? Inosenteng aniya. Sa pagtatakip po sa akin. Nahihiyang saad ko. Hinawakan ko ang handle ng wheelchair sa likod. Di ka ba niya kinulit? O baka may ginawa siya sa'yo? Napansin ko yung pamumula ng pisngi mo. Mukhang may ikinagalit ka. Wala po yun. Sa susunod na araw po, bibisitahin ko yung inay pati na ang kapatid ko kung maaari. Saad ko habang siya'y tinutulak. Napaka-balance talaga ng Panginoon, hindi ba? Maya-maya ay saad niya. Po, bagaman hindi binigyan ng marangyang buhay ang iyong ina, nagkaroon naman siya ng anak na gaya mo. Di katulad ko na mapayara nga. Ngunit hindi masyadong pansin ng anak ko. Malungkot na aniya. Naku, hindi po totoo yan. Alam kong mahal na mahal po kayo ni Light. Saad ko rito.
Napako sa akin ang kanyang mata. Ang ibig ko pong sabihin ay, Sir Light, pagtatama ko. Dahil sa request ng antipati ko niyang anak, ganun na tuloy ang nakasanayan ko. Tumawa ang Don. Natawag mo na ba siya sa pangalan na iyan? Nahihiyaman, sumagot pa rin ako. Opo, ayaw na ayaw niyang tinatawag na ganyan. Kabilin-bilinan niya kasi na ang pinaka-importanting babae lamang ang maaaring tumawag sa kanya niyan. Ayoko sanang sabihin, ngunit baka ikaw na nga iyon, iha. Haya na naman at namumula na naman ang aking pisngi. Huwag po kayo magbiro, mataas ang standards ni Light at yun po ang totoo. Malungkot na katwiran ko naman. Kinagabihan, ginayak ko ang aking gamit. Maaga kasi ang plano kong pag-alis. Tulad ng palagi kong ginagawa bago ako matulog, sumilip ako sa bintana. Nasa kalangitan ng aking mata nang makarinig ako ng malakas na tampisaw sa swimming pool. Wala pang isang segundo, lumitaw ang maputing likod ni Light sa swimming pool. Napasinghap ako. Napakaganda ng likod niya. May mga muscle katugon ng magandang bewang niya. Mas lalo pa nga akong pinamulhan ng pisngi nang humarap ito para hawiin ang buhok na napunta sa mukha niya. Ang tiyan niya ay may 8 tipak na noon ko pa nais makita ng personal. Nakakahiya pero talagang tinatagan ko ang loob ko. Pinanood ko ang gagawin niya. Kinuha niya iyong alak na nasa gilid ng pool at tinunggayon. Sumandal siya sa gilid at takmang ititingala ang kanyang ulo nang magtama ang aming paningin. Nahuli niya ako nanonood sa kanya kaya't mabilis kong isinara ang bintana. Habol hininga ko habang salo ang aking dibdib. Napalunok ako tsaka natatarantang nahiga sa kama. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata sa kabila ng maingay na tambol ng aking puso. Nang sumunod na umaga, tiniyak kong maaga ako makakauwi. Pagdating ko, nakatulala sa butas naming teres si nanay. Kawalan ng pag-asang nakikita ko sa kanyang mata, kaya't minabuti kong bilisan ang aking paghakbang. Inay! Malakas na saad ko, biglang nagliwanag ang kanyang mata. Diyos ko anak! Sabi na aniya, tsaka ako sinalubong ng mahigpit na yakap. Mangiyak-iyak siya nang ako'y bitiwan. Mabuti naman at dumating ka. Bakit po? Ano po bang nangyari? Hinatak ng Bombay ang lahat ng paninda ko. Nahuli kasi ako ng isang araw na hulog sa kanya. Naiiyak na ani nanay. Matagal na niya kasing pinagkakautangan ng Bombay na yun, kaya't nakakagulat na malaman ang bagay na ito. Pati nga iyong mga ipinundar mo. Ayos lang po yun. Kakaalis lang po ba? Gusto nyo habulin ko't hulugan ko yung atraso nyo? Babalik naman siguro yun anak, tayo't pumasok muna. Ani nanay, nakakaawa ang bahay namin. Butas-butas na nga, wala pang laman. Sa kusina ako dumiretso para silipin ang palabigasan nila inay. At gano'n na lamang ang lubag na naramdaman ko nang hawakan ko ang palabigasan ay wala iyong laman. Nang lingunin ko si nanay, nakatanaw lang siya sa akin at pinapanood ang ginagawa ko. Inay, ilang araw na po kayong walang isasaing. Ngayon lang anak, ani nanay. O sige po, ibibili ko po kayo ng bigas nay. Kung gusto niyo po sumama kayo sa akin. Nakangiting saad ko para na din mailibot ko si nanay sa palengke at makabili ng ulam. Pagkarating doon, iniwan muna namin sandali ni nanay iyong bigas at dumiretso sa isdaan para doon mamili ng ulam. Namimili na kami ni nanay nang may magsalita sa likod namin. Yan, mukhang fresh yan. Sabay pa kami napalingon ni nanay sa kanya. Light? Gulat kong sambit pero matamis lamang siyang umiti. Hello po. Si inay ang kaagad na binati niya. Napapahiya naman si nanay na tumingin sa akin tsaka dahan-dahang umiti. Hello din iho. Nag-aalang ang saad ni nanay. Ako na po dyan. Aniya, tsaka kinuha sa kamay ni nanay iyong gulay. Gusto ko mapangiwi. Hindi ako sanay na namumupo siya o kaya'y ganito dahil anak siya ng amo ko. Inay, kayo na nga po ang mamili ng bibilhing ulam. Pinaubaya ko kay nanay dahil kakausapin ko si Light para maitanong kung anong ginagawa niya dito. I just wondering kung anong buhay ang meron ka. Simpleng sagot niya pero ikinainis ko yun. Baka kasi kapag nakita niya ang buhay ko, husgahan lang din niya ako tulad ng iba. Pero kung sa bagay, mas okay na rin yun. At least, titigil na siya sa pangungulit niya. O sige, ikaw bahala. Binalikan ko si inay, hinayaan kong mag-antay siya sa amin. Pero hindi pa pala doon matatapos yun. Nang balikan namin ng bigas, walang boy na maaaring maghatid sa amin sa tricycle. Palalapitin ko na lang anak. Ani nanay, tinignan ko si Light.
hold this. Aniya sa gulay na hawak niya nang ibigay niya sa akin iyon. Walang kahirap-hirap niyang ipinasan ng 50 kilos na bigas. Ang mga ugat sa braso niya ay naglabasan. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Minsan ko nang nasilayan kung gaano kamaskulado si Light, pero hindi ko naisip na kaya niya palang buhatin ng isang bulto ng bigas. Sir, nagulat si inay nang may humahangos na lalaki na lumapit kay Light. Bakit naman po kayo nagbuhat-buhat basta dyan? Sita ng lalaki kay Light. That's we call effort. Right, Isha? Pinikitan niya ako. Dito na tayo sumakay, imbis na sa tricycle. Wika ni Light. Tatanggi pa sana ako nang alalayan niya na si nanay pasakay sa kotse. Pagdating sa bahay, ay sumama pa din si Light papasok. Anak, hindi ba nakakahiya sa maniligaw mo yung bahay natin? Wika ni nanay. Hayaan niyo po siya, nay. Saad ko naman, nang pasadahan ko ng tingin si Light, nakangiti lang siyang nagmamasid sa bahay namin. Magluluto ako, anak. Iwan ko muna kayo. Ani nanay. Humalukip-kip ako at tamad na tinignan si Light. Ano, lalaitin mo ba ako? Nagtataray na saad ko. Why would I? This is a real home. Proud na aniya na kinagulat ko. Naupo si Light sa sofa namin na nangingitim. Walang halong pandidiri. Alam kong kulang kayo sa pinansyal, pero sobra naman sa pagmamahal. Ikaw ang babaeng hindi magiging ideal ni Numan. Aniya sa akin. Medyo sumakit ang dibdib ko dahil insulto ang dating noon sa akin hanggang sa magsalita siyang muli. Pero hindi nang tulad ko. Mayroon na ako ng lahat na wala ka. Kaya't ikaw na lang ang kulang sa akin. Ikaw ang pupuno sa akin, Isha. Kahibangan yan, umalis ka na. Kung gusto mo para tigilan mo ko, magbibitaw na lang ako. Hindi siya sumagot. Sa halip ay tumayo siya at kinuha ang nagva-vibrate niyang phone sa kanyang bulsa. Yeah? Ani Light nang sagutin ng linya, pero ang mata niya ay nasa akin. Sigurado ka siya yun? Saad pa niya, tsaka pinatay ang linya. Aalis ako saglit, may pagbabayarin ako. Aniya, tsaka mabilis akong ninakawan ng halik sa aking noo. Stay here, okay? Mahigpit ang kanyang bilin. Hindi man lang ako nakasagot nang mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas. Tinanaw ko lang siya. Nang hindi ako mapakali, sinundan ko si Light. Inabutan ko siyang lumiko sa iskinita sa di kalayuan. Masukal na bahagi ng lugar at kahit ilang taon na kaming naninirahan dito, hindi man lang kami nangahas na sumilip doon. Nadala ako ng kuryosidad kaya tahimik akong sumunod kay Light hanggang doon. Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang mga tauhan ng mga Mondragon. Bit-bit iyong Bombay na pinag-uutangan ni inay. Magkakilala kaya sila ni Light? Nasabi ko sa sarili ko, ngunit mabilis din ako nasagot nang magsalita si Light. Bakit ka nang gigipit sa mag-ina na yun? Yun ang unang beses na sinabi ni Light. Nanlaki ang mata ko nang iabot kay Light ang isang baril mula sa lalaking sumalubong sa amin kanina sa palengke. Bakit? Sumagot ka. Nakakatakot ang tinig ni Light. Napag-utusan lang po, sir. Nauutal na saad ng Bombay. Siguro ay dahil sa pamamalagi niya dito sa Pilipinas na fluent na siya sa Tagalog. Napag-utusan? Naghihinala ang tinig ni Light. Bakit at sino? Masungit na saad ni Light. Sir, hindi ko po pwedeng sabihin. Kung pwede, babalik ko na lang lahat ng kinuha ko sa kanila. Natigilan yung lalaki nang ikasa ni Light ang baril na hawak. Wala sa tanong ko yung nasagot. Uulitin ko ba? Bakit ka napag-utusan at sino ang nag-utos sa'yo? Kalmadong saad ni Light. Sir, hindi ko po talaga... Hindi na naman siya nakapagsalita nang paputukin ni Light sa punong tenga niya ang baril dahilan para mabingi siya. Sa layo ko nga na ito, nagulat pa ako. Siya pa kaya na nasa tenga mismo ang nakatapat? Si Miss Valentina po. Nanginginig sa takot na saad ng Bombay. Nasaluko ang aking bibig. Hindi ko inaasahan na gagawin ito sa akin ni Miss Valentina. Pero mas nagulat ako nang paputukin ni Light iyong baril sa kaliwang kamay ng Bombay dahilan ng pagdaing nito. Naawa ako sa lalaki, ngunit ngumisi pa si Light. Okay, babalaan kita. Huwag kang magsasalita kay Valentina. Tandaan mo, hindi ako marunong magbiro. Kahit saan kaya kitang hanapin. Ngumisi siyang muli. Pakiramdam ko'y ibang Light ang nakita ko ng mga sandaling yun. Nang matapos ang pag-uusap nila, alam kong babalik si Light kaya't minabuti kong umatras. Pero hindi ko inaasahan na makakatapak ako ng tuyong dahon na magdudulot ng ingay. Dahilan para mapalingon sa akin si Light.
Nanlaki ang mata ko sa gulat pero siya ay nanatiling kalmado habang nakatingin sa akin. Sir, she heard us. Baka siya pa yung maging dahilan ng pagkakaroon natin ng problema sa hinaharap. Saad ng isang lalaki. Kami na pong bahala sa kanya. Dugtong pa nito't akmang nga hakbang nang magsalita si Light. Don't try to touch her with your dirty hand. Nagbabantang saad ni Light habang humahakbang si Light palapit sa akin. Get out! Aniya pa nang hindi inaalis sa akin ang kanyang paningin. Hindi ako makagalaw. Dinaanan ako ng kalalakihan na laiyong Bombay na namimilipit pa din sa tinamong sugat. Nang kami na lang ni Light ang natira, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Ako bang talaga? Hindi pa kita kayang sagutin sa ngayon. Give me some time. Nang humakbang siya, kaagad ko siyang pinigil. Huwag mo kong lapitan. Hindi ako masamang tao, Isha. Ginagawa ko lang dapat at yun lang. Kung magagalit ka sa akin, wala akong magagawa. Aniya pa tsaka humakbang. Akala ko ilalapitan niya ako, pero nilagpasan niya lang ako. Napakurap ako kasabay ng pagsinghap. Pagbalik ko sa bahay, wala na doon ang kotse niya. Tinanong ni nanay kung nasaan na siya, kaya't kinailangan kong magsinungaling. Hayaan niyo na po na babalik din po yun. Saad ko pa dahil bakas ang panghihinayang sa mukha niya. Sayang naman ang niluto ko. Hindi natin ito mauubos nila Inigo. Ani nanay. Nang sumunod na araw, maaga akong ginising ni nanay dahil sa 3 truck na nasa tapat ng bahay namin na hindi ko naman alam kung bakit nandito. Nagmamadali akong bumangon. Halos madapa-dapa pa ako nang mapalabas ako. Naka-cross arm si Light ng aking abutan. Nakaitim siyang long sleeve habang nakapantalon. Nakangisi habang nakatingin sa akin. Good morning. Bati niya sa akin. Nagsalubong ang aking kilay. Akala ko ba'y galit siya sa akin dahil nag-walkout siya kahapon. Anong ginagawa mo dito? Saad ko tsaka ako tumingin sa harap namin. Ano yung mga truck na yan? Nothing. Gusto lang kitang regaluhan. Aniya tsaka nagkibit balikat. Para saan ba't ginagawa mo to? I like you. Walang pagdadalawang sabi na Aniya. Sincero kong magsalita. Oh, hi tita. Aniya tsaka kumuway kay nani na nasa likod ko. Napangiwi ako. Napakatigas talaga ng mukha niya. Tita na talagang itinawag kay inay. Sinenyasan niya yung mga tao sa likod niya. Nagpasukan naman ng mga truck. Light, ano ba? Hindi ako natutuwa. Hinawakan ko ang braso niya para lang pansinin niya ako. Nakangiti ang loko nang tumingin sa akin. Kakasabi ko lang na I like you pero hinaharas mo na ako. Oo naman, sa'yo lang ako. Napahalakhak siya sa sarili niyang kagagawan. Ang lakas mong mag-imagine, no? Naiinis na saad ko. Ay di chancing, mas okay ba yun? Natatawang saad niya pa din. Kaya't napilitan akong alisin ang kamay ko. Ano ba kasing pinaggagawa mo? Naiinis na saad ko pero hindi niya na naman ako sinagot. Isha anak, ano't sinisigaw-sigawan mo naman ang kaibigan mo? Wika ni nanay. Napangiwi ako. Mukhang babaliktad na ang mundo't ako na ang magiging kaaway nila. Nakuha na ng Light na ito ang loob ni nanay sa 2 araw lamang. Maya-maya pa'y pumasok na ang pulutong ng kalalakihan. Sino naman ang mga yan? They help us to build your new home. Wika ni Light. Hinawakan niya ang kamay ko't iginiya sa gilid. Tinanaw ko si nanay na parang walang pakialam. Para bang handa na nga siya sa lahat ng to. Hindi ko nga lang maitanong dahil mahigpit na hawak ni Light ang kamay ko. Anak, tutungo muna ako sa eskwelahan ng kapatid mo ha. Ihahatid ko itong pananghalian niya. Ani nanay. Tinignan lang namin si nanay. Gusto mong maglakad-lakad? Tanong ni Light sa akin. Hindi na, dito na lang ako. Nakangusong saad ko pero tinawanan ako ni Light. Tara na, aarte pa eh. Aniya tsaka ako hinila. Sa lakas ng braso niya, nahila niya ako. Wala akong magawa kundi ang sumunod. Niyaya ako ni Light na maglakad-lakad dahil hindi pa din naman ganun kasikat ang araw. Ang lahat ng kapitbahay namin ay pinagtitinginan kami dahil sa kamay ni Light na bumabalot sa maliit kong palad. I'm truly contented with this life. Aniya, tinignan ko siya't nakangiti siya. Pakiramdam ko ay mas gumagwapo siya. Masaya ang buhay na meron ka. Mahal kayo ng magulang niyo at dapat mo yung ipagpasalamat. Matunog akong napabuntong hininga. Siguro nasasabi mo lang yan dahil wala ka sa sitwasyon ko. Mahal na mahal kami ni nanay dahil wala na akong tatay mula na magkaisip ako. Naranasan kong magutom. Tiisin ang hagupit ng buhay nang wala man lang masasandalan. Malungkot na wika ko.
Hindi siya kumibo, sa halip ay huminto siya. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Mahirap mabuhay sa mundo, Light. Naranasan kong magutom. Naranasan kong mapahiya sa tao't matukso. Isang beses kumain sa isang araw. Saad ko pa, pero sa halip na sumagot siya, hinila niya ako at niyakap. Isang mahigpit na yakap. But still, mahal ka pa din ng mami mo. Sa murang edad ko, maagang naputol ang pagkabata ko, Isha. Oo, senyorito ako. Mayaman kong tignan. Pero nakapaloob sa akin ng isang batang inabandona ng lahat. Namatay ang mami ko sa harap ko dahil kay daddy. Madami siyang kaaway, kaya't walang kalayaan ang buhay ko. Kailangan kong magpakabihasa sa paggitil ng buhay para lamang makasurvive. Walang pagmamahal na dumapo sa akin. Siguro sa ngayon oo, pero nung bata ko, kahit isang yakap tuwing Pasko, wala akong nararamdaman. Light, tawag ko sa kanya. Puno kasi ng emosyon ang tinig niya. Hinawakan ko ang likod niya, tsaka tinapik-tapik habang nakayakap sa akin. Hindi ko ginusto ang buhay na meron ako dahil kung ako yung pamimiliin, gayang buhay lang sa iyong nais ko. Gusto ko mabuhay na kasama ang pamilya ko. Yung walang tinatago, iba ko, Isha, iba ko sa lahat. Aniya pa pero umiling ako. Hindi totoo yan. Magkapareho lang tayo. Pilit na pangungumbinsi ko sa kanya. Daang buhay na ang binawi ko. Isa akong tagapagmana ng kapangyarihan na kahit kailan, hindi na naisin ng kahit na sino. Isa akong pinuno ng masamang organisasyon, Isha. Napatigil ako. Napakatapang niya para aminin ang lahat. Isa akong mafia. Aniya pa, kaya't napalunok ako. Ito ba yung pinagkakaabalahan mo? Napabalikwas ako't mabilis na tinulak si Light para bitiwan ako. Ikaw na isang muchacha? Nanggagalaiting ani Valentina. Dito sa isang hampas lupa na ito mo ko ipagpapalit? Malakas na sigaw niya. Watch your word, Valin. Sita sa kanya ni Light. Watch? Hindi makapaniwalang tanong niya. Bakit? Natatakot kang masaktan ko yung feelings ng impokrita na to? Ani Valentina habang nakaturo sa akin ng kanyang daliri. Bakit sa akin hindi ka natakot na saktan ako? Ano bang meron sa dukha na to na wala sa akin? Malakas na sigaw ni Valentina. Minsan lang kitang babalaan. I told you to stop talking against her. Ani Light, hindi sumagot si Valentina. Sa halip, malakas na sampal ang binungad niya kay Light. Ang kapal ng mukha mo para balaan ako. Ani Valentina, tandaan mo Light, may kasunduan tayo. Buhay ni Tito ang magiging kapalit. Oras na nilabanan mo yung kasunduang yun. Hindi ako kikibo. Hindi makikialam. Hindi ko hahawakan ng babae mo pero oras na napuno ko sa'yo. Hindi natapos ni Valentina ang sasabihin niya nang habulutin ng malakas ni Light ang braso nito. Huwag mo kong pagbibintangan dahil madalang lumabas ang bait ko. Wika ni Light. At ano? Sasaktan mo ko? Saktan mo ko? Nangahamon ng tinig ni Valentina pero hindi siya nakaimik. Binawi ni Valen ang braso niya tsaka ko inirapan. Naglakad siya palapit sa kotse niya para umuwi. Natahimik kami ni Light dahil sa nangyari. What now? Aniya pero hindi ako makasagot. Alam kong nahihiya siya sa nangyari. Nakatali ako dahil sa isang kasunduan, Isha. This is my life. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Wala na akong karapatan sa buhay ko. Light, alam kong mahirap din ang pinagdaraanan mo. Pero tingin ko mas tama na ibaling kay Valentina ang damdamin mo. Salipay sa akin. Kayo ang bagay. Siya ang para sa'yo. Wala kang mapapala sa akin kaya wag ako. Nagpapaunawang saad ko. Nagbabaka sakali ako na makumbinsi ko siya. Pero mahigpit niyang hinawakan na magkabilang braso ko. Ano bang sinasabi mo? Walang magdidigta sa kung sinong mamahalin ko. Sa kung sino ang pipiliin ko. Please, Isha. Wag mo naman akong ipagtabuyan, no? Nadurog ang puso ko sa emosyon na pinapakita niya. Hindi pa niya sinasabi ang salitang maawa ko sa kanya. Pero ganoon na ang kanyang itsura. Ikaw ang gusto ko. Ikaw lang at wala akong makitang dahilan kung bakit ikaw. Hindi ko maintindihan ang puso ko. Namasa ang kanyang mata. Light, tigilan na natin to. Oo, may damdamin ako sa iyo pero lahat ng ito ay mali. Isa itong pagkakamali. Hindi ko kayang harapin ang mga problema na maaari nating kaharapin. Marahan kong inalis ang kamay niya na nakahawak sa akin. Bagsak ang aking balikat na tumalikod at naglakad palayo kay Light. Naipit ko ang aking labi para pigilan ang luha na nagbabadya sa aking mata. Alam ko din naman na wala kaming pag-asa
Dahil tama si Valentina, isa akong muchacha, isa akong dukha at isang hampas lupa na kailanman hindi babagay sa isang prinsipe. Labas na ako ng park nang hatakin ako ni Light sa aking braso. Hindi ko alam kung saan kami pupunta pero haya na naman at nagpapatianod ako sa kanyang kagustuhan. Nang makalabas kami sa park, naroon ang kotse niyang itim na hindi ko naman alam kung kailan pa nandoon. Light, ano ba, bitiwan mo ko? Saad ko pero binuksan niya yung kotse at pinasok ako doon. Umikot siya at sumakay din sa tabi ko. Ano ba, Light? Sigaw ko sa kanya. Ibaba mo ko, hahanapin ako ni inay. Naluluhang saad ko. Shut up, close your mouth. Aniya tsaka pinaandar yung kotse pero hindi ko siya pinakinggan. Light, minsan pang saad ko. Huling babala ko na ito sa'yo. Itiko mo ang bibig mo. Seryosong Aniya. Hindi, hanggang hindi mo ko binababa dito. Matapang nasabi ko nang ihinto niya ang kotse. Binitiwan niya ang manibela at hinila ang aking braso. Sa lakas nun ay talagang napalapit ako sa kanya. Sabi ko sa'yo, huling babala ko na iyon, hindi ba? Talaga bang hindi mo kayang sundin ang bawat sasabihin ko? Sinabi ko na ikaw lang ang gusto ko. Natatakot ka sa mga problema? Di mo kailangang matakot. Wala kang dapat gawin sa tuwing kasama mo ko. Ikaw ang magiging reyna ko at ang reyna hindi bumababa sa kanyang trono. Sinabi niya iyon gamit ang kanyang malalim na tinig na talaga namang bumabaon sa aking puso. Nalilito ako para ako nakatitig sa dagat. Light? Kinakabahang saad ko pero huli na para makapagsalita pa dahil sinakop niya ang aking labi. Light? Muling saad ko nang kumuha siya ng hangin pero mabilis na naman niya akong hinagkan. Wala siyang pakailam sa kung nasaan kami basta ang mahalaga, mahalikan niya ako. Sabi mo, may damdamin ka na para sa akin, hindi ba? Then I own it. Hindi papayag na mawala yun. Ani Light, tsaka muling hinagkan ng labi ko pababa sa pangako. Ang bawat paghagod ng labi niya, nagpapataas ng aking balahibo at nagpapabuhay sa paru-paro na nasa tiyan ko. Inipit ko ang labi ko para hindi ko mawala ang daing na gustong lumabas sa aking labi. Hanggang sa bumaba ang kamay niya sa hita ko. Manipis na pajama lamang ang suot ko kaya talagang damang-dama ko ang kanyang palad. Light, nais ko sanang pigilan siya pero pumiyok ang tinig ko kaya't nakaramdam ako ng hiya. Pero tumigil siya. Idinikit niya ang noo sa akin. Natatakot ako, Light. Ad ko pero bumalatay ang ngiti sa labi niya. I'll be gentle, I promise. Masuyong bulong niya nang mapangiwi ako. Hindi, ibig kong sabihin, natatakot ako sa kakaharapin natin. Pagtatama ko sa kanyang inaakala, hinagkan niyang muli ang aking labi. Isang madiin na halik ang binigay niya bago iyon bitiwan. Kaya nga kakausapin natin si Daddy. Alam kong kalabisan ito pero gusto kong maging selfish. Just for once, ikaw naman ang pipiliin ko, Isha. Parang may kapangyarihan ng kanyang mata at kusa ako napapasunod. Napatango ako. Hinagkan niya ang noo ko bago bumalik sa ayos ng kanyang pagkakaupo sa kotse. Huwag ka na mag-iingay. Sinasabi ko na sa'yo ngayon pa lang, kaya kong gumawa ng milagro sa kotseng ito. Namula ang pisngi ko kaya hindi na ako kumibo pa. Dinala ko ni Light sa kanilang bahay. Hawak niya ang kamay ko nang maglakad kami papasok. Hindi niya inalintana ang mga kasambahay na nakatingin sa amin, lalo na si Miss Betty. Diyos kong mahabaging langit, nasabi pa ni Miss Betty. Where's my dad? Wika ni Light. Nasa opisina po kausap ang daddy ni Miss Valentina. Ani Miss Betty, pumasok ka muna sa kwarto mo. Mas mapapadali dahil nandito na yung taong kailangan ko. Wika ni Light. Hinagkan niyang muli ang noo ko kaya't lalong nagulat si Miss Betty. Diyos ko, ihatid na kita sa kwarto mo. Ani Miss Betty sa akin nang titigan siya ng masama ni Light. Sir, wala naman po akong masamang sasabihin. Ngiwing ani Miss Betty. Siguraduhin mo lang dahil hindi ako manghihinayang, Betty. Wika ni Light. Naglakad na siya papunta sa kanyang daddy. Anong sikreto mo? Anong ginawa mo, Isha? Sa tagal ko nang nabubuhay sa mundo, gusto ko na ding magkaroon ng asawa. Ibulong mo naman sa akin. Nakikiusap na saad ni Miss Betty na kinangiwi ko. Akala ko'y pinili niyang magpakatandang dalaga. Noon pala, wala lang talagang may interes sa kanya. Hindi ko na nagawa pang kumatok. Abat tumanggi na daw ang anak mo sa anak ko. Yun na ang nadinig ko nang ako'y pumasok. Yeah, that's true. Saad ko. Napatayo ang daddy ni Valen. Hindi na ako magtataka kung may ideya si daddy dahil alam niya naman na si Isha ang laman ng puso ko. Are you kidding me?
Kasunduan namin ito ng daddy mo at hindi mo ito maaaring tanggihan. Nanggagalaiting saad pa nito. Nakapamulsa ako naglakad palapit sa kanila. Naupo ako sa bakanting upuan at nagsalin ng sariling wine sa baso. Ay try dito, sinubukan ko. Si Valentina ay may taglay na ganda na hindi nakikita sa kahit ng sino. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala ng lalaki makakatanggi sa kanya. She's not my ideal. Pero may pirmahan na kami ng daddy mo. Nananatili namang tahimik si daddy. Yeah, I know. Pero bata pa kami noon at hindi naman ibig sabihin noon na papayag na ako kaagad, hindi ba? Kung ganun ay para saan yung pera na isinali namin sa pangalan nyo? Para saan pa yung pagtutulungan ng pamilya natin? Para saan ang pinagsamang pera namin ng daddy nyo para sa inyo ni Valentina? Tumikhim si daddy. Kumpadre, sa usaping ito wala akong masasabi. Binigyan ko din ng mahabang pagkakataon ng anak mo para maging maayos sila ng anak ko. But she still failed. Kaya sige, ibalik mo na lang sa akin ang pera ko, ang 100 bilyon ko. Matapang na nito, tumaas ang aking kilay. 100 billion? Pagkaklaro ko rito. Oo, kung hindi lang naman din magiging kayo ng anak ko'y kukunin ko na ang para sa akin. Hindi ba't napagkasunduan na dodoble ang halaga noon oras na isa sa atin ang umatras? Tumawa si daddy ng napakalakas. So, are you trying to say na kaya mo gustong maikasal ang anak natin ay dahil lang sa kayamanan na maaaring makuha ng anak mo kay Light? Wika ni daddy. Sige, sabihin na lang natin na ganoon. Matapang na saad niya. Napakatuso mong talaga. Totoo pa lang talaga ang kasabihan na the worst enemy in your life is your best friend. Hindi ba, iho? Ani daddy sa akin. Mabuti na lang talaga't matalino itong tagapagmana ko. Ani daddy, tsaka tinapik ang aking balikat. Kinakitaan ko agad ng pangamba ang daddy ni Valentina. Inaantay niya ang sasabihin ko, kaya ngumiti ako. Dalhin mo sa akin ang pinagpirmahan niyo ni daddy. Kahit triple pa'y gagawin ko. Naghahamong saad ko. Pinagulong ni daddy ang wheelchair niya para buksan ang maliit na drawer sa mesa niya. Pero mukhang malabo na. Matagal na kasing wala kay Valentina ang kontrata na pinaglalaban mo. Kaya kung ako sa'yo, aalis na lang ako dahil wala ka mapapala kay Light. Lalo na sa akin. Ani daddy, tsaka ipinakita ang papel na pinirmahan nila noon. Nakuha ko yun kay Valentina gamit si Xavier. Mahabang kwento pa kung sasabihin ko. Basta ang mahalaga, putol na ang tali na sumasakal sa akin. Buong akala ko hindi ako papayagan ni daddy sa gusto ko dahil yun ang kinamulatan ko. Kaya't napakalaki ng pasasalamat ko sa kanya. Bagaman hindi siya naging ama sa akin noon, nabawi niya namang lahat ngayon. Napataas ang kilay ko nang bigla itong lumuhod. Light, maawa ka. Ikaw na lang ang inaasahan ko. Kailangan ko yung tulong mo. Kumpadre, maawa kayo. Pakukulong ako. That is not my problem anymore. Alam mong ayaw na ayaw ko na ginagawa akong kasangkapan. Umalis ka na. Pagtatapos ni daddy. So what are you planning to do now? Ani daddy nang umalis ang daddy ni Valentina. Nagsalin si daddy ng wine sa kanyang baso. I want to marry Isha. Walang pagdadalawang isip na saad ko. Napalingon sa akin si daddy. What? Baka naman nabibigla ka lang. Alam mo ang tungkulin mo. Walang problema kung magiging kasintahan mo yung dalagang yun. Ngunit kung pakakasalan mo siguraduhin mong kaya mong panindigan hanggang sa huli. Lalo't may mission ka sa Italia na hindi naman naisara. Bukod doon, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi sa iyo, kakaiba ang batang iyon. Ani daddy, wari ko'y maiyahalin tulad ko siya sa isang diamante. Napakasimple niya lamang ngunit talagang pahalagahan. Wika ni daddy, base sa kanyang mga sinabi, hindi ko naman mabakas ang kanyang pagtutol kaya't ng araw ding yun, sinabi ko yun kay Isha. Nasa kwarto siya, nakaupo sa kama at matyagang nag-aantay sa akin nang pumasok ako. Anong nangyari? May sinabi ba si Betty sa'yo? Mas inaalala mo pa yun? Sabihin mo muna kung anong nangyari. Aniya, hinawakan ko ang balikat niya, tsaka ako nagbuntong hininga. I want you to be my wife. Can we get married as soon as possible? Ha? Hindi ba masyadong mabilis yun? Ikinulong ko siya sa aking bisig. Hindi naman tayo magsasama agad. Pupunta ako sa Italy matapos ng kasal natin, kaya wala ka namang dapat na alalahanin. Light, masyado itong mabilis. Ano bang gusto mo? Natatakot ako. Baka may ibang umangkin sa'yo oras na mawala ako. Baka pagbalik ko, may iba ng laman ng puso mo. Pinagmasdan niya ang mata ko. Markahan mo ang lahat ng sa iyo. Hamon niya sa akin. What are you talking about?
Naguguluhang saad ko pero hinawakan niya ang kamay ko at ipinatong sa kanyang harap. Napalunok ako't mas lalong lumakas yun nang dahang-dahang iangat ni Isha ang kanyang sagabal. Para ako nadadarang ng tuluyang sumilay sa akin ang kanyang maputing balat. "Own me, Light," aniya habang nakatingin sa aking mata. "Are you sure about this?" Paniniguro ko nang tumango siya. "Oo, Light, sa pag-i-stay ko sa kwartong ito, naisip kong walang masama kung pagbibigyan ko yung sarili ko. Gusto kita, Light, pero hindi ako papayag na makulong tayo sa isa't isa ng ganun kabilis." Saad niya kaya ngumiti ako at dahan-dahang ibinaba ang kanyang sagabal. "You don't have to do that. Kaya ko mag-antay." Hinagkan ko ang noo niya. "Pero siguraduhin mong akin ka lang. Kahit lalayo ako, madami pa ding magbabantay sa iyo." Tumango siya habang nakangiti. Isha POV. Tulad ng sinabi ni Light, umalis nga siya patulak sa Italy. Hindi ko alam kung anong eksaktong ginagawa niya dun pero magtitiwala ako. Pinagawa niya ang bahay namin at nilagyan ng madaming gamit. Si Nanay naman nagkaroon ng malaking pwesto sa palengke. Pinatigil na ako ni Light sa pagiging caregiver sa kanyang daddy. Si Inigo na lamang ang aking inaasikaso. Hanggang isang umaga, dinalaw ako ni Xavier. Sa pagkakaalam ko, ngayon ang dating ni Light pero baka mamayang gabi pa. "Pasok ka." Nahihiyang saad ko. Pinagbukas ko siya ng gate. "Coffee or juice?" "Hindi, sandali lang naman ako." Hindi ko alam kung bakit ako biglang kinabahan. "Bakit ka napasyal?" "Alam mo naman siguro na ngayon ang dating ni Light, hindi ba?" Malungkot na saad ni Xavier. "Oo, bakit?" Nauutal na saad ko. "Hindi ba siya makakauwi? Ayos lang naman." "Nakauwi siya, Isha. Pero..." Nasalo ni Xavier ang kanyang noo. "Pero ano?" Nag-aalalang saad ko. "Sumama ka na lang sa akin para makita mo siya." "Xavier, ano ba talagang nangyari sa kanya?" Maiiyak ng saad ko. Napahawak pa nga ako sa kanyang balikat. "Basta tara na." Ani Xavier. Kahit t-shirt at short lamang ang suot ko, sumama ako sa kanya. Puno ng pag-aalala ang aking isip. Hindi ako mapakali habang nakasakay kami sa kotse. Ano ba kasi talagang nangyari kay Light? Saad ko pero tahimik lamang si Xavier na nagdadrive. Pagdating namin sa bahay nila Light, ay patakbo akong pumasok. Ang luha ko'y palaglag na nang ako'y matigilan. "Light?" Saad ko nang abutan ko siya sa mansyon na nakasuot na puti. Nakangiti siya matapos ay pinaghiwalay ang kamay niya. Wari nang hihingi sa akin ng yakap. Napaluha ako kasabay ng pagtakbo palapit sa kanya para siya yakapin. "Napakasama mo. Ano bang gimmick to? Alam mo bang nag-alala ko sa'yo?" Umiiyak kong saad habang nakasuksok sa dibdib niya. Nadinig ko ang matunog na tawa niya. "Namiss mo ko?" Malambing na aniya pero hindi pa rin ako humiwalay sa kanyang yakap. Alam kong nakakahiya dahil iisipin nilang overact ako. "Hoy, yung talent fee ko." Ani Xavier na ngayon ay nakasimangot na. "Napakasama niyo para lang paglaruan ng feelings ko. Alam mo bang maluha-luha ako dahil sa pag-aalala sa'yo tapos ay tatawanan mo lamang ako?" Naiinis kong sambit pero hinuli ni Light ang muka ko at binigyan ng halik sa aking noo. "Nandito na ako. Siguro naman pwede na nating ituloy ang naudlot nating plano." Wika ni Light. Nagdadrama pa ako nang lumuhod siya sa harap ko. Hindi inalintana na nakapangbahay lamang ako. "Will you marry me?" Aniya kasabay ng pag-alok sa akin ng kahon na itim na may lamang singsing. Matagal na nga naman ang panahon na inantay namin kaya't hindi ko nasasayangin pa yun. Mabilis akong tumango kaya napuno ng hiyawan ng mga kasambahay na naroon, lalo na si Miss Betty. Ilang araw lang ang nakalipas ay mabilis din na idinaos ang kasal namin ni Light. Pinakibalitaan ko nga si Valentina kung ano ng kalagayan nito. Kasama daw ng daddy niya sa pagbibenta online. Nabaon pala sila sa utang dahil sa pagsusugal ni Valentina sa kasino. Kung minsan talaga, hindi mo masasabi ang panahon. Ang dating yumuyurak ng pagkatao, ngayon ay siyang kayurak-yurak na. Si Sandy din pala ang ginawa kong maid of honor dahil siya naman talaga ang dahilan kung bakit kami muling nagtagpo ni Light. Sa ngayon ay 4 na taon na kaming kasal ni Light at dinadala ko na ang ikalawang anak namin. Pareho naming pinili na magkaroon ng sariling bahay dahil gusto naming ma-enjoy ang buhay ng may asawa sa sarili naming pamaraan. "Hindi ka ba nahihirapan kay Summer?" Ani Light nang nasa hapag kami. Yung panganay namin na mahilig mag-aral ang tinutukoy niya. "Hindi naman, nakakatuwa nga dahil palagi akong tinatawag para magpaturo ng inaaral niya." 4 na taon na si Summer
pero diretso nang magsalita at fluent sa wikang English kaya medyo nahihirapan ako. Anak, huwag masyadong kulitin si Mami. Look ang laki na ng tummy niya. Wika ni Light. Dad, nagpapaturo lang naman si Summer po. Huwag ka po kaya mag-work para kayo na lang mag-teach kay Summer. Napatawa kami sa pangangatwira ng anak namin. Gusto mo bang mahirapan si Mami habang pinapanganak si Baby? Diba ikaw naman na may gusto na mag-baby pa kami ni Mami? Sad naman ni Light, pinapanood ko lang sila. Ilang panahon lang, 3 na silang panonoorin ko. Napalabi si Summer tsaka lumapit sa akin. Niyakap niya ang tiyan ko. Baby, sorry na. Hindi na kukulitin ni Summer si Mami. Huwag ka na magtampo Bibong saad ni Summer. Napatawa kami ni Light. Nilapitan ako ni Light. Niyakap niya kami ni Summer. Love kayo ni Daddy, kaya hindi pwedeng mag-stop si Daddy sa work. Gusto mo ba hindi kumain si Baby? Pangungonsensya ni Light sa anak namin. Love, tama na yan. Baka naman magtampo na yung bunso nating anak. Saway ko kay Light na ikinangisi niya rin. Gustong gusto niya kasing napipiko ng anak namin dahil nakikita niya daw ako nung panahong masungit pa ako sa kanya. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na ang dating muchacha ngayon ay isang reyna na ng mga Mondragon. Isang babae na kahit magdadalawa na ang anak ay akit na akit pa din ang gwapo kong asawa na may bughaw na mata. Napapangiti na nga lang ako sa tuwing binabalikan ko ang mga nakaraan pero palaging sinasabi ni Light na kasalukuyan at hinaharap ang mas dapat kong paghandaan dahil mas lalo pa daw siyang magiging malambing, bagay na ikinatuwa ko naman.